Sobrang aga ko nagising sa mga time na yan dahil nagising nga ako sa sobrang ingay nga ng bubungan namin dahil bumos nga yung sobrang lakas na ulan. Kaya bumaba na lang ako at kinuha ko na nga etong sitaw, pagkatapos hinimay ko na nga to at eto nga yung lutuin ko ngayong umaga. Habang naghihimay nga ako ay nagtimpla naman ako ng kape dahil nga sobrang lamig kasi nga umuulan nga dito sa amin at masarap kasi kape sa umaga. Alam nyo naman, kape is life, pero pag wala naman akong pangbili ng kape guys ay talagang tinitiis ko talaga na hindi magkape. At nung natapos na nga ako maghimay nitong sitaw ay tinignan ko naman sa bintana nga kung umuulan pa nga at ayan na nga guys, umuulan pa nga rin. Kaya hindi ko na muna binuksan nga itong pintuan namin dahil nga sobrang lamig at pumapasok kasi yung hangin. Nung bandang alas 6 na ng umaga guys, binuksan ko na nga yung pinto, pagkatapos ayan, mabuti na lang at medyo huminto nga yung ulan at nagprito lang ako ng isda, pagkatapos ayan, niluto ko na nga ng adobo itong sitaw. Pagkatapos ko naman maluto nga itong ulam namin ay ginising ko na yung mga anak ko para makaligo na nga sila at naginit lang ako ng tubig dahil nga sobrang lamig talaga ng tubig guys, kaya ininitan ko lang sila ng tubig para naman hindi sila tama rin nga maligo. Nung natapos na nga silang kumain at nagbihis na nga sila, ayan si Cheryl nagpatulong pa nga siya sa atin niya na magpakot nga etong batunis nga ng sayan niya. Pagkatapos ayan, nagalit pa nga siya nang inutusan ng kuya niya na kunin yung tuwalya kasi nga naiinis kasi siya guys kapag lagi na lang siyang inuutusan kasi tinatama din kasi siya. Lalo na kapag maganda yung pinapanood niya tapos bigla siyang utusan ng atin niya or sa kuya niya, sagutin lang niya yan na huwag kayong utos sa akin ng utos dahil nga hindi niyo naman ako maid nga dito sa bahay. Ay nakong batang to. Habang hinihintay nga namin na huminto yung ulan, etong mga bata naman ay nanonood na muna ng TV. Pero guys, biglang ang bumos yung malakas na ulan kaya sabi ko sa kanila na huwag na muna silang pumasok ngayon. Pero yung kuya niya ay talagang pumasok pa rin kahit malakas nga yung ulan, kaya pinadalhan ko na lang ng payo. Pagkatapos naman umakyat naman ako dito nga sa itaas dahil nga mag-i-edit na lang ako ng video at mag-voice over na lang ako. Kapag nag-voice over ako guys, tapos malakas yung ulan, maingay kasi dito sa itaas kasi yung bubong namin wala ngang kisame at doon naman sa baba ay maingay din kasi doon dahil nga si Cheryl nanonood kasi ng TV doon. Kaya ang ginawa ko na lang para nga hindi marinig yung ingay ay dito nga ako sa may Jura box ko at dito nga ako nag-voice over para naman hindi nga masyadong maingay yung pag-voice over ko. At fast forward naman tayo, bandang gabi na yan, ayan bumili lang ako ng kalating kilong manok. Pagkatapos isasabaw ko nga lang to kasi sabi ng asawa ko gusto nga daw niya humigop ng mainit na sabaw. Kaya ayan, nagisa lang ako dyan ng mga samya. Pagkatapos nung nagisa ko na ngayon itong mga samya ay nilagay ko naman itong karni ng manok. Pagkatapos sinangkutsa ko lang yan hanggang mag-brown nga itong karni ng manok. Pagkatapos nilagyan ko na yan isa't kalahating yahong na tubig. Pagkatapos sinakpan ko naman at nilagay ko na nga dito etong ang tanglad. At aantayin ko nga lang siya na kumulo guys. At kung nung kumulo na nga siya ay nilagay ko naman dito etong matigas na part ng pechay. Kasi inuuna ko talaga tong ilagay guys etong mga matigas na part ng pechay kasi nga medyo matigas nga to at ayaw kasi ng mga anak ko ng medyo matigas. Pero ako naman guys, pabliktara naman sa akin, gusto ko talaga yung medyo half cook lang yung gulay kasi nga malasahan mo pa siya at medyo crunchy pa nga siya. At pagkatapos naman guys, nung kumulo na nga ulit ay nilagay ko naman itong mga dahon at pinatay ko na yung apoy para naman hindi nga malanta itong mga gulay. Paborito talaga ng mga anak ko etong ang masabaw na ulam kasi mahilig kasi sila sa sabaw. At kain po tayo guys. Thank you Lord sa lahat ng blessing. At nung dumating na nga yung asawa ko galing trabaho, naghain kaagad ako, naglamesa kaagad ako at tinawag ko na yung mga anak ko. Pero yung dalawa kong anak guys ay hindi na muna sila kakain dahil hindi pa nga daw sila nagugutom kasi nga naglalaro sila ng mga auntie nila sa cellphone. Ay nako, mga batang to mas inuuna pa talaga yung laro kaysa kumain. Kaya kami nauna na muna kaming kumain nga na apat dahil nga nagugutom na nga kami. And that's it for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless. Don't forget to follow, like, and share. Maraming salamat.